Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Chapter 10. Malapit na ba tayo? Tanong ko kay Joliper. Oo, nandito na tayo sa Ilocos, aniya. Tumagal ang biyahe namin ng 10 oras. Dahil na rin sa pahintu-hintu kami. At isama mo pa ang mga traffic na madadaanan. Ramdam na ramdam ko. At ang simoy ng hangin ng Ilocos. Andito na nga talaga kami. Saan niyo pala hanapin si Jabinel? Tanong pa niya. Ay, Istrag. Ewan ko. Wala naman kaming idea ni Shanin kung saan hahanapin si Jabinel eh. Basta ang alam namin, nandito siya sa Ilocos. Buntong hininga ko pa sa kanya. Pwede ko kayong tulungan. If okay lang naman. Ngiti pa niya sa akin. Agad ko namang naalala yung mga dahilan kung bakit nagalit si Jabinel. Kaya naman mabilis ko siyang inilingan. Hindi na, Joliper. Pwede naman kami magtanong-tanong na lamang eh. Tsaka salamat na rin sa pagsabay mo sa amin dito sa Ilocos. O sige, pero daan muna tayo sa kaibigan ko. Kung gusto nyo rin, anya pa. Okay lang. Nasi CR na din ako eh. Ngiwi ko pa sa kanya. Tinungo naman ni Joliper ang daan papunta sa bahay ng kaibigan niya na siya namang dahilan ng pagpunta niya rito. Mga 15 minutes lang din naman ang naging biyahe papunta doon sa kaibigan niya at narating din namin. Akala ko ba hanapin natin si Jabinel? Kalabit pa ni Shanin sa akin. Teka lang, pahinga muna tayo saglit, sabi ko pa. Tumango naman siya sa akin at lumabas na rin ang sasakyan. Nabighani naman kami sa ganda ng paligid dito. Malinis at kaakit-akit sa mata ang disenyo ng kanilang mga bahay. Parang gusto ko na tuloy tumira. Forever. Pasok na tayo, ani ni Joliper. Nagkatinginan pa kaming dalawa ni Shanin bago sumunod kay Joliper. Kumatok naman si Joliper sa pintuan at hinintay na bumukas ito. Mga ilang segundo lang ay bumukas na ito. Nakita namin ang isang lalaki na mas matangkad pa kay Joliper. Maputi at maganda ang mga ngiti niya ang bumungad sa amin. Pre, nandito ka na pala. Oo naman, medyo natagalan lang kami dahil stopover kami ng stopover eh. Kumunot pa si Joliper. Nga pala, mga kaibigan ko, sinabay ko na dito sa pagpunta sa Ilocos. Pagtuturo naman niya sa amin. Si Shanin, si Princess. Bumaling naman ang tingin sa amin ito at inabot ang kanyang malalambot na kamay. Jacob, nice to meet you, ngiti pa niya. Jacob? Pwede daw bang maki-CR si Princess? Ani ni Joliper. Oo naman, walang problema. Pasok kayo, aniya. Tumango at tumuloy naman kami papasok sa loob ng bahay niya. Malaki ang espasyo ng bahay niya. May ikalawang palapag din. Malamig ang paligid at mukhang magugustuhan namin talaga dito sa Ilocos. Tinuro naman ni Jacob ang CR niya at pumasok naman kaagad ako doon. Pagkatapos kong mag-CR, ay bumalik naman ako sa sala. Nadatnan ko naman silang nag-uusap-usap. Nakiupo naman ako sa gilid ni Shanin. Sa mga kwentuhan nila, ay napag-alaman kong isang model pala ito, si Jacob. Minsan na rin daw itong lumabas sa mga commercial. Kaya pala, medyo artistahin ang dating nito. May kamag-anak din daw pala siyang artista, kaya ganon. Saan kayo pupunta dito sa Ilocos? Pumunta kayo sa windmill. Isa yon sa mga dinarayo ng mga turista dito sa Ilocos. Anya pa. Jacob, kaya sila nandito, nagbabaka sakaling makita nila dito yung boyfriend ni Princess. Ani ni Joliper. Napatango si Jacob sa sinabi ni Joliper. Kung ganon, pwede ko kayong tulungan. Wag na, Jacob. Okay na kaming dalawa ni Shanin doon.
Sabi ko pa sa kanya, Jacob Estrag, sige, pero kung wala pa kayong matutuluyan, free ang bahay ko. Ako lang naman mag-isa dito kaya okay na dito na rin kayo mag-stay. Aniya. Pansin ko naman ang panginginig ng mga kamay ni Shanine. Thank you Jacob ha. Siniko ko naman siya and glared at her. Sinimangutan din naman niya ako. Princess, it's okay for Jacob na mag-stay kayo dito. Siya na rin ang nagsabi, hindi ba? Ani ni Joliper. Dahil mukhang wala rin naman kaming kawala ay pumayag na rin kaming dalawa ni Shanine. Pero ngayon pa lamang ay sisimula na naming hanapin si Jabinel. Pinakikiusapan ko naman si Jacob na kung pwede ay tawagan niya ang number ni Jabinel na kunyari ay nag-i-inquire para sa isang photographer for an event. Dumaan ng ilang minuto ay nagulat kami na mag-ring ito. Whenever I try to call him, laging out of coverage. Kaya nagulat ako na mag-ring ngayon. Si Jacob ang pinakausap namin para hindi mahalata na kami ang may plano noon. Sure kayo dyan? Tanong pa ni Jolifer sa amin. Tumango naman ako. Oo, trust me. Napangisi naman si Jolifer. I know. I trust you always. Ngiti pa niya. Napailing na lamang din naman ako sa kanya at tumingin muli kay Jacob at sa hawak nitong phone na naka-loudspeaker. Hello? Biglang namuo ang kaba sa dibdib ko nang marinig ko muli ang boses niya. Sir? Pwede po bang mag-inquire? Ani ni Jacob. Tinanguan ko lamang siya na ang ibig sabihin ay ipagpatuloy niya lang yung ginagawa niya. Sana maging effective tong gagawin namin. Ayokong masayang ang effort naming dalawa ni Shanine sa pagpunta dito sa Ilocos para lang sa wala. Sir? Kukunin niyo po ba yung photographer? Ani ni Jabinel sa kabilang linya. Sana po sir. May event po kasi kaming gagawin. And still we don't have any official photographer. I found your number on your feeds kaya nagbabaka sakali po ako na pwede. Ani ni Jacob. Sir. I'm on a trip. I'm on Ilocos today. Pwede niyo na po tawagan ang mismong company namin at doon po kayo mag-inquire. For sure, meron po yan. Sorry po talaga and thank you. Thank you rin, ani ni Jacob. At ibinaba na rin ni Jabinel ang tawag sa kabilang linya. So, confirm na nasa Ilocos nga ang boyfriend mo pa, ani naman ni Joliper. Nakahinga rin naman ako ng maluwag nang malamang kong nagsasabi nga siya ng totoo. Kahit papaano, pero yung sinabi niya na ako ang kasama niya, kalokohan. Ano naman kaya ang ginagawa niya dito sa Ilocos at hindi man lang niya sinabi sa akin na pupunta siya rito? Nakakapagtaka. Dahil kahit man lang text, hindi niya sinabi kung saan siya nagpunta. Basta nag-iwan na lamang siya ng sulat na hindi ko naman maintindihan kung bakit ganon. May pinapahiwatig ka na ba, Jabinel? We can trace him, ani ni Jacob. Paano? Takang tanong naman ni Shanine. By his phone number. At siguro kung nakabukas ngayon ang GPS niya, malolocate natin kung nasaan ba talaga siya ngayon. Well, suggestion ko lang. Para madali niyong mahanap ang boyfriend mo. Napatingin naman si Shanine sa akin. Ano? Trace natin? Nag-isip ako. Kung hahanapin naman namin siya, mauubos lang din ang oras namin kahanap. At maganda rin naman ang idea ni Jacob na i-trace namin si Jabinel. Kaya naman sumang-ayon na ako. Kung pwede ngayon na. Ngayon na natin gawin. Tanong ko kay Jacob. Jacob, hindi pa naman siguro ngayon darating yung mga kaibigan mo. Tanong ni Joliper kay Jacob. Tumango naman din si Jacob. Hindi pa naman. Tara na, hanapin na natin. Napatingin naman ako kay Joliper dahil bigla siyang tumayo at mukhang siya pa ang excited na hanapin si Jabinel. Joliper, tawag ko pa sa kanya at nang tignan naman niya ako,
Hinintay niya ako kung anong sasabihin ko pero inilingan ko lamang din siya. Wala. Sasabihin ko sana kung maaari. Huwag na lang siyang sumama dahil baka kapag nakita siya ni Jabinel, hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa kanilang dalawa pero ayokong isipin ni Joliper na dahil sa nangyari sa amin noon sa bar, ayun ang naging ugat ng pag-aaway namin. Tumungo naman kaming dalawa sa sasakyan ni Joliper. Sa likod na ako pumwesto at si Jacob naman ang nasa tabi ni Joliper. Dahil siya ang magtuturo kung saan nga ba namin hahanapin si Jabinel. Tahimik lang ako sa buong biyahe. Nang biglang magtanong si Jacob sa akin, ilang taon na ba kayo ni Jabinel na yon? Napalunok pa ako ng laway bago sumagot. 3 na sana pero nag-break kami kaya 2 years pa lamang kaming dalawa. Sabi ko naman sa kanya, 2 years na kayo tapos ganito pa rin ang trato niya sa'yo? Ngisi naman ni Jacob. Wala naman akong naisagot kundi sinandal ko na lamang ang ulo ko sa bintana. Mahal mo pa ba siya? Muli namang napaangat ang ulo ko na magsalita si Joliper. Napayuko ako. Iniisip ko rin ang sagot ko pero dahil alam kong totoo ang nararamdaman ko, alam kong hindi rin ako susuko. Oo iiwanan ka rin niya. Komento naman ni Jacob. Guys, tama na ang pag-iintriga kay Princess. Okay? Parang broken-hearted naman ang dating ni Pa. Tawa pa ni Shanine. Pero Bes, kung hindi si Jabinel ang para sa'yo, I know there is something better for you. Better than him. Better. Palaman yon, hindi ba? Natawa naman sila sa corny joke ni Shanine. Napailing na lamang din naman ako. Ayan, natrace na natin ang locate niya. Nasaan Jacob? Tanong ni Joliper. Nasa Faoy chart siya. Doon natin siya pupuntahan. Ano naman ang ginagawa niya doon? Tanong ko pa. Inuro naman ni Jacob ang daan papunta sa Poway Church. Narating din namin ang Poway Church ng bandang tanghalian. Medyo ginutom din kami sa biyahe. Pero hahanapin muna namin si Jabinel at kung totoo na nandito siya sa Poway Church. Pinark muna ni Jolifer ang kanyang sasakyan at pagkatapos ay lumabas na kami. Dahil sa taas ng init ng araw, pinayungan ako ni Jolifer. Pinayungan din naman ni Jacob si Shanine. Hindi naman ako mapakali kahanap kung nasaan si Jabinel. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko kapag nandito siya. Okay ka lang? Napaling ko naman ako kay Joliper na ngayon ay nakatingin sa akin. Tumango naman ako sa kanya. Mukhang hindi Masyado mo namang inaalala si Jabinel. Ngisi pa niya. Siyempre, boyfriend ko yun Sagot ko naman sa kanya. Sa bagay, ani niya. Jolifer, I look at him. Kumusta na pala kayo ni Bonnie? Mukhang nag-aaway pa yata kayo Natawa na lamang din naman ako. Hayaan mo na yung gunggong na yon. Sa kanya ako inakbayan. Aalisin ko pa sana pero parang ayoko rin namang gawin. Malapit na kami sa pinto ng simbahan nang makilala ko ang lalaking palabas noon na may kasamang babae. Sinigurado ko pa na siya ngayon at hindi nga ako nagkamali. Dahil siya ngayon, masaya silang dalawa nung kasama niyang babae. Inaalalayan pa niya at pinipicturan. Hindi na ako nagdalawang isip kung di tumakbo palapit sa kanila. Jabinel! Tawag ko sa kanya. Napalingon din naman siya sa akin at nanlaki ang mga mata nang makita ko. Niyakap ko siya nang makalapit ako. Akala ko ba ako lang? Ako lang hindi ba, Jabinel? May bigla namang humawi sa akin. At nakita ko ang babae na kasama niya. Jabinel? Salubong ang mga kilay at nag-aapoy ang mga tingin sa akin. Anong ginagawa mo? Panggugulo ka Sa sunod na ginagawa niyang pananampal sa akin, ay napahawak na lamang ako sa pisngi ko.
Napalingon naman ako kay Jabinel na nakatingin lang sa akin. Anong ginagawa mo dito? Aniya, at hindi ko na napigilang umiyak. Masama ba? Masama bang sundan ka dito? Mahal kita Mahal kita. At dito na po nagtatapos ang chapter 10 ng aking kwento. Muli po, maraming salamat po and God bless all.